Pasensya na, Ginoong Villanueva. Pero kung hindi po mababayaran ang paunang bayad para sa operasyon, bahagyang humina ang boses ng doktor sa kabilang linya. Ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Leo. Kailangan po natin ng hindi bababa sa 500,000 piso. 500,000. Tila umikot ang kanyang mundo. Bumigat ang hawak niyang telepono, kasabay ng pagbigat ng kanyang dibdib. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang imahe ng kanyang inang nakahiga sa hospital bed. Ang katawan nito'y nilalamon ng sakit na unti-unti nang umuubos sa lakas nito. Gagawin ko ang lahat. Halos pabulong na sagot ni Leo, kahit hindi siya sigurado kung sino ang kinakausap niya, ang doktor o ang sarili niya. Pagkababa ng telepono, napasandal siya sa pader. Ang ingay ng Maynila sa labas ng kanyang maliit na apartment ay tila naglaho. Isa lang ang tumatakbo sa isip niya, ang pangako ng isang taong halos kinalimutan na niya. Si Tio Marcelo, ang kanyang ninong sa binyag. "Sigurado ka ba talaga rito, Leo?" tanong ni Maya habang isinasakay nila ang kanilang mga bag sa bus na paprobinsya. Ang init ng hapon ay dumadampi sa kanilang mga balat, ngunit mas ramdam ni Leo ang lamig ng kaba sa kanyang kalamnan. "Kailangan, Maya. Nangako siya na lang ang pag-asa ko," sagot niya, pilit na pinatatatag ang boses. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang noo'y bahagyang nakakunot sa pag-aalala. Ngunit sa huli ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sige na nga, isipin na lang natin na isa itong Christmas adventure. Malay mo, maganda pala sa Baryo Canlaon." Sinubukan ni Leong ngumiti pabalik, ngunit alam niyang pilit lang iyon. Hindi ito adventure. Ito ay isang desperadong hakbang. Ang bayahe ay mahaba at nakakapagod. Ang mga gusali at ingay ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng luntiang mga bukirin at payapang tanawin. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, papalapit sila ng papalapit sa paanan ng bundok Canlaon, isang lugar na sa mga kwento lang niya naririnig. Dapit hapon na nang marating nila ang Baryo Canlaon. Pagbaba nila ng bus sa halos abandonadong terminal, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Walang masasayang tugtugin ng Pasko, walang kumukutitap na mga ilaw. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang dahan-dahang pagbagsak ng dilim. Sa di kalayuan, isang lalaking nasa edad 50, matipuno ang pangangatawan at may ngiti sa mga labi, ang naghihintay. Nakasuot ito ng simpleng polo at pantalon. "Leo, iho! Sa wakas at nakarating ka!" bati nito. Ang boses ay malaki at masaya. "At isinama mo pa pala ang iyong magandang nobya, Tio Marcelo," sabi ni Leo, bahagyang yumuko para magmano. "Si Maya po. Maligayang pagdating sa Baryo Canlaon, Maya," sabi ni Tio Marcelo. Ang mga matay nakatitig kay Maya na tila sinusuri ito. Ngumiti si Maya, ngunit naramdaman niya ang bahagyang kaba sa titig ng matanda. Ang bahay ni Tio Marcelo ay ang pinakamalaki sa baryo. Gawa sa kahoy, luma na ngunit matibay pa rin. Sa hapagkainan, isang simpleng salo-salo ang inihanda para sa kanila. "Kumain kayo ng mabuti. Tiyak na napagod kayo sa biyahe," sabi ni Tio Marcelo habang nagsasandok ng kanin sa kanilang mga plato. "Isang malaking karangalan na makasama ko ang aking inaanak ngayong Pasko." Habang kumakain, walang tigil sa pagkukwento si Tio Marcelo tungkol sa baryo. Tungkol sa masaganang ani
sa kalusugan ng mga tao at sa biyaya na kanilang tinatamasa. Dito sa amin, Leo, sabi ng matanda, pinagpala kami. Ang mga may sakit ay gumagaling. Ang mga matatanda ay humahaba ang buhay, tahimik at payapa. Tumangulang si Leo, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang tono sa pananalita ng kanyang tiyuhin. Tila may mas malalim na kahulugan ang bawat salita. Nagkatinginan sila ni Maya. Isang tahimik na pag-uusap na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. May mali sa lugar na ito. Pagkatapos ng hapunan, inihatid sila ni Tio Marcelo sa kanilang silid. Malinis at maayos, ngunit amoy luma. Amoy ng mga bagay na matagal nang nakatago. Magpahinga na kayo. Mahaba ang araw bukas. Sabi nito bago isara ang pinto. Naiwan silang dalawa ni Maya sa katahimikan. Humiga si Leo sa malambot na kama, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Pinakikinggan niya ang labas. Ang nakakabinging katahimikan ng baryo. Walang tunog ng sasakyan, walang nag-iinuman, walang nagkakasiyahan. Para bang ang buong baryo ay humihinga ng sabay-sabay, naghihintay. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Iniisip ang kanyang ina, ang perang kailangan niya. Ito lang ang mahalaga. Ilang araw lang naman, makukuha niya ang tulong at aalis na sila. Ilang oras ang lumipas sa kadiliman. At doon, sa gitna ng hating gabi, narinig niya ito. Hindi ito sigaw, hindi ito yak. Ito ay isang awit, isang oyayi. Ngunit hindi ito nag-iisa. Tila 12 ng boses, sabay-sabay na umaawit ng isang himig na luma at nakakakilabot. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa isang partikular na bahay. Tila ito'y nagmumula sa lahat ng dako, sa ilalim ng lupa, sa mga puno, sa hangin mismo. Napabalikwas ng bangon si Leo. Ang kanyang puso'y kumakaripas. Ang kanyang mga balahibo sa batok ay nagsitindigan. Ang oyayi ay nagpatuloy. Paulit-ulit, isang himig na walang pag-ibig. Isang himig na tila pang-akit sa isang bagay na natutulog sa kadiliman. Hindi alarm clock ang gumising kay Maya, kundi ang kakaibang katahimikan. Sa Maynila, sanay siyang magising sa ingay ng mga busina at sa sigaw ng mga nagtitinda ng pandesal. Dito, tanging ang mahinang sikat ng araw na tumatagos sa kortina at ang amoy ng kapeng barako mula sa kusina ang senyales na umaga na. Bumangon siya at nakitang mahimbing pa rin ang tulog ni Leo. Sa mukha nito, bakas pa rin ang pagod at pag-aalala. Hinaplos niya ang buhok ng nobyo. Alam niyang para sa nanay nito ang lahat ng ito. Pero hindi niya maalis ang sariling kaba. Ang uyayi kagabi, hindi iyon normal. Para maibsan ang pag-iisip, nagpasya siyang maglakad-lakad sa labas. Habang hindi pagising si Leo. Magandang umaga, Hija. Bati ni Tio Marcelo na nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Nagustuhan mo ba ang tulog mo? Opo, Tio. Medyo nanibago lang po sa sobrang tahimik. Magalang na sagot ni Maya. Masasanay ka rin, sabi ng matanda at may kakaibang diin sa huling salita. Sinimulan ni Mayang libutin ang baryo. Maliliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan ang nakahilera sa magkabilang gilid ng daan. Kapansin-pansin ang mga residente. Lahat sila ay may kakaibang sigla, mula sa mga kabataan hanggang sa mga pinakamatatanda na kung titingnan ay dapat nasa rocking chair na lamang. Ngunit heto't nagbubuhat pa ng mga bayong ng gulay.
Ang kanilang mga balat ay makinis na tila hindi tinatablan ng araw. Ngunit may isang bagay na pare-pareho sa kanilang lahat. Ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Magandang umaga po, bati ni Maya sa isang grupo ng mga kababaihan na nagkukwentuhan sa tapat ng isang tindahan. Tumigil sila at sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ngumiti sila, ngunit ang kanilang mga mata ay blangko, malamig. Magandang umaga naman sa iyo, Dayo, sagot ng isa. Sinubukan ni Mayang makipag-usap, magtanong tungkol sa buhay sa baryo. Ngunit ang mga sagot na natatanggap niya ay iikli at tila iniwasan. Oo, hindi, marahil. Pakiramdam niya, bawat bintana ay may isang pares ng matang nakamasid sa bawat galaw niya. Hindi ito pag-uusisa ng mga simpleng taga-baryo. Ito ay pagbabantay. Tanghalian na nang bumalik siya sa bahay ni Tio Marcelo. Gutom na siya at ang amoy ng adobong niluluto mula sa kusina ay nagpatakam sa kanya. Sakto ang dating mo, Maya. Halika't kumain na tayo. Anyaya ni Tio Marcelo. Sa hapag, masayang nagkukwento si Leo tungkol sa mga pangako sa kanya ng tiyuhin. Tila nabuhayan ng pag-asa ang kanyang nobyo at bahagyang gumaan ang loob ni Maya. Siguro ay nag-o-overthink lang siya. Siguro ay ganito lang talaga sa mga liblib na lugar. Nagsandok siya ng adobo. Amoy pa lang, masarap na. Isusubo na sana niya ang unang kutsara nang may mapansin siyang isang bagay na maitim at mahaba na nakahalo sa sarsa. Inangat niya ito gamit ang dulo ng kanyang tinidor. Hindi ito tangkay ng paminta. Ito ay isang hibla ng buhok. Mahaba itim na itim at halatang buhok ng tao. Hindi ito buhok niya. Kulay tsokolate ang sa kanya. Hindi rin ito buhok ni Leo o ni Tio Marcelo na parehong maiikli ang gupit. Tila may umakyat na asido sa kanyang lalamunan. Okay ka lang? Tanong ni Leo. Napansin ang pagbabago sa itsura niya. Hindi siya sumagot. Itinuro lang niya ang hibla ng buhok na nasa kanyang tinidor. Nakita ito ni Tio Marcelo. Ang ngiti sa mukha ng matanda ay hindi nagbago. Nako, pasensya ka na, Hidya, sabi nito sa kalmadong boses. Itong si Aling Nida talaga. Tumatanda na yata at nalalagasan na ng buhok. Huwag mo nang pansinin. Pumasok sa kusina si Aling Nida, ang matandang tagapagluto na tahimik at laging nakayuko para kunin ang mga pinagkainan. Nang kunin nito ang plato ni Maya, nagtama ang kanilang mga mata. At doon, sa mga mata ni Aling Nida, nakita ni Maya ang isang bagay na mas nakakakilabot pa kaysa sa buhok sa pagkain. Nakita niya ang isang balon ng kalungkutan at galit. Nang lumingon ang matanda kay Tio Marcelo, isang saglit na sulyap lang iyon. Ngunit sapat na para makita ni Maya. Hindi lang ito inis. Ito ay galit. Malalim na pagkamuhi. Buong hapon ay hindi na nagsalita si Maya. Ang pag-asa ni Leo ay hindi niya magawang sirain. Kaya't itinago na lamang niya ang kanyang pagdududa. Gabi, hindi na niya narinig ang oyayi. Ngunit hindi rin siya makatulog. Ang imahe na mabuhay ng buhok at ang titig ni Aling Nida ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Umaasang ang sariwang hangin ay makakatulong. Ngunit ang kanyang nakita ang mas lalong nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sama, di kalayuan, sa ilalim ng buwan, mayroon siyang naaninag. Isang mahabang linya ng mga tao, dahan-dahang naglalakad.
Lahat sila ay nakasuot ng puting damit at may daladalang mga sulo. Ang apoy mula sa mga sulo ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga walang emosyong mukha. Ang prosesyon ay hindi patungo sa simbahan. Ito ay tahimik na tinatahak ang madilim na landas patungo sa isang direksyon. Patungo sa masukal na gubat ng Bakawan. At sa pinakaunahan ng prosesyon, nangunguna sa lahat, pamilyar ang kanyang tindig. Si Tio Marcelo. Isang marahang yugyog sa balikat ang gumising kay Leo. Si Maya. Ang mukha ay nababalot ng takot sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Leo, gising. Pabulong niyang sabi. Ang daliri nakaturo sa labas. Agad na bumangon si Leo. Mula sa kanilang bintana, kitang-kita niya ang prosesyon ng mga taong nakaputi. Ang dala nilang mga sulo ay tila mga naglalakbay na bituin sa kadiliman ng baryo. At sa unahan ang kanyang Tio Marcelo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang alaala ng Oyay noong unang gabi ay bumalik at ngayon ay may kasama na itong imahe. Saan sila pupunta? Tanong ni Maya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Leo. Ang isip niya ay puno ng mga tanong. Ang pera, ang sakit ng kanyang ina, ang kakaibang baryo na ito, lahat ay tila magkakaugnay. Dito ka lang, sabi niya habang mabilis na isinusuot ang kanyang tsinelas. Leo, huwag. Pigil ni Maya. Hinawakan ang kanyang braso. Delikado, hayaan mo na lang sila. Kailangan kong malaman, Maya. Kailangan kong maintindihan kung anong lugar ito. Mariin niyang sabi. Bago pa man makasagot si Maya, dahan-dahan na niyang binuksan ang pinto at lumabas sa gabi. Sinundan niya ang prosesyon mula sa malayo. Nagtatago sa mga anino ng mga puno at bahay. Ang bawat yabag niya ay maingat, ang bawat paghinga ay pinipigilan. Dinala siya ng kanyang mga paa palayo sa sentro ng baryo, patungo sa isang pamilyar na direksyon, ang madilim at masukal na gubat ng Bakawan. Ang hangin ay naging maalinsangan. Ang amoy ng putik at ng mga nabubulok na dahon ay tumatagos sa kanyang ilong. Habang papalapit, naririnig niya ang mahinang pag-awit ng mga nasa prosesyon. Isang pamilyar na himig. Ito ang Oyay na narinig niya noong unang gabi. Nahanap niya ang isang perpektong lugar para magtago. Sa likod ng isang malaking puno ng balete na ang mga ugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Nakatayo sila sa isang bilog sa isang maliit na latyan. Sa gitna, nakatayo ang kanyang Tio Marcelo. Hindi na ang mabait at palangiting ninong na sumalubong sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa liwanag ng mga sulo. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay hindi na masaya at malaki. Ito'y malalim, makapangyarihan, at umaling-awngaw sa buong kagubatan. At sa harap niya, nakatali sa isang haliging kahoy, ay isang lalaki. Isang dayuhan base sa maputing balat at kulay mais na buhok nito. Nakabusal ang bibig, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay sumisigaw. Nagtaas ng kamay si Tio Marcelo. Tumigil ang pag-awit. O lakandilim, Panginoon ng lupa at tubig. Nagsimulang magdasal si Tio Marcelo sa isang lengguwaheng luma at hindi maintindihan ni Leo. Ang kanyang mga salita ay tila utos, hindi pakiusap. Tanggapin mo ang aming alay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang partikular na puno ng bakawan sa likod ng bihag
Ito ang pinakamalaki sa lahat. Baluktot at buhol-buhol ang mga sanga na tila isang kamay na buto na nakaunat sa langit. Kasabay ng pagtatapos ng dasal ni Tio Marcelo, ang tubig sa paanan ng malaking puno ay nagsimulang kumulo. Walang hangin, ngunit ang mga dahon ng puno ay nagsimulang umugong. At mula sa madilim, maputik na tubig, isang bagay ang nagsimulang umahon. Hindi ito halimaw na may pangil o sungay. Ito ay isang dambuhalang anino, walang tiyak na hugis, mas maitim pa sa gabi. Gumagalaw ito na tila may sariling buhay, kumakalat sa ibabaw ng tubig, gumagapang paakyat sa mga ugat ng puno. Namilog ang mga mata ni Leo. Hindi siya makagalaw. Ang lamig na nararamdaman niya ay hindi na mula sa takot, kundi sa isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Ang lalaking bihag ay nagpupumiglas. Ang mga ungol niya'y puno ng desperasyon. Ang anino ay gumapang palapit sa kanya. Dahan-dahan, walang tunog. Nang abutin nito ang kanyang mga paa, ang lalaki ay nanigas at sa isang iglap, tila may puwersang humila sa kanya pababa. Ang anino ay bumalot sa kanyang buong katawan. Isang huling, muffled na sigaw ang kumawala mula sa busal ng lalaki. Bago siya tuluyang lamunin ng anino at ng putik. Pagkatapos, katahimikan. Nawala ang anino. Ang tubig ay muling kumalma. Tanging ang mga sulo na lang ang gumagalaw. Nakatayo lang doon si Leo, nanginginig. Ang kanyang tiyan ay bumabaliktad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa kinatatayuan. Sa pagnanais na makaatras ng hindi gumagawa ng ingay, dahan-dahan niyang inuurong ang kanyang paa. Ngunit sa ilalim ng mga tuyong dahon, hindi niya napansin ang isang maliit na sanga. Crack! Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Sa isang iglap, lahat ay natigilan. Ang ritual ay tapos na, ngunit ang katahimikan ay nabasag. Dahan-dahan, ang lahat ng mga nakaputing miyembro ng kulto ay lumingon. Ang kanilang mga blangkong mata ay sabay-sabay na tumitig sa direksyon ng kadiliman. At si Tio Marcelo, itinaas nito ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa dilim. At tumitig ito. Diretso sa puno ng balete kung saan nagtatago si Leo. Hindi na naghintay si Maya ng sagot. Ang itsura ni Leo nang bumalik ito ay sapat na. Para siyang nakakita ng multo. Hindi, mas malala pa. Para siyang kaluluwang nilisan na ng katawan. Leo, anong nangyari? Halos pasigaw na tanong ni Maya nang isara nito ang pinto. Napasandal si Leo sa pader. Hinahabol ang hininga. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Nakita ko, Maya, nakita ko ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit niyang ikinukwento ang kanyang nasaksihan. Ang prosesyon, ang lalaking dayuhan, ang dasal ni Tio Marcelo, at ang anino, ang aninong lumamon sa lalaki. Isang halimaw, Maya. May halimaw sa lugar na to, utal-utal niyang sabi. Ang mga matay ng lalaki sa takot. At si Tio Marcelo, siya ang pinuno. Sila ang nag-alay ng tao. Hinawakan ni Maya ang magkabilang balikat ni Leo. Pilit na pinapakalma ito at ang sarili niya. Baka nananaginip ka lang, Leo. Pagod ka lang sa biyahe. Hindi, Maya. Totoo to. Sigaw niya. At sa boses niya, narinig ni Maya ang purong takot. At ang pinakamasama sa lahat,
Nakita nila ako. Nakita ako ni Tio Marcelo. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pagdududa ni Maya. Ang buhok sa pagkain, ang mga titig ng taga-baryo, ang prosesyon. Lahat ay nagkabuhol-buhol sa isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi sila ligtas, kailangan nating umalis dito. Sabi ni Maya, ang boses ay desperado. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako. Natigilan siya. Tinitigan niya ang screen ng telepono. Walang signal. Ano? Kinuha rin ni Leo ang kanyang telepono. Ganoon din. No service. Imposible. Sabi ni Maya. May signal pa ito kahapon sa terminal. Sinubukan nilang maghanap ng signal sa bawat sulok ng kwarto, sa tabi ng bintana, ngunit wala. Tila isang invisible na pader ang nakapalibot sa buong baryo Canlaon, pinuputol ang lahat ng kanilang koneksyon sa labas ng mundo. Nakatayo lang sila sa gitna ng silid, ang liwanag ng buwan ang tanging ilaw. Ang bahay na kanina lang ay isang simpleng bahay probinsya, ay biglang naging isang kulungan. At sila ang mga bihag. Hindi sila nakatulog ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas, bawat pagaspas ng hangin ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Naghihintay sila sa pagkatok sa pinto, sa pagpihit ng seradura. Ngunit walang dumating. Ang mas masahol pa ay ang katahimikan. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdulot ng pag-asa, kundi ng panibagong yugto ng takot. Kailangan nilang harapin si Tio Marcelo. Sa hapagkainan, nakaupo na ang matanda. Humihigop ng kape na tila walang anumang nangyari. Magandang umaga mga anak. Masaya niyang bati. Kumusta ang tulog ninyo? Mahimbing ba? Halos masuka si Leo. Ang kabaitan sa boses ng kanyang tiyuhin ay isa na ngayong lason sa kanyang pandinig. Nagkatinginan sila ni Maya. Kailangan nilang magpanggap. Oo po, Tio. Medyo napasarap po ang tulog, pilit na sagot ni Leo. Iniwasan ang mga mata ng matanda. Hindi sila halos kumain. Pinaglaruan lang nila ang pagkain sa kanilang mga plato. Bawat subo ay tila buhangin sa kanilang bibig. At sa buong oras na iyon, ramdam nila ang mga mata ni Tio Marcelo. Mapanuri, mapaglaro. Alam nito na alam na nila. At nagagalak ito sa kanilang takot. Pagkatapos ng almusal, bumalik sila agad sa kanilang kwarto. Ang lugar na dapat ay kanilang pahingahan ay naging kanilang selda. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Maya. Takot na baka may makarinig sa kanila. Hindi ko alam, sagot ni Leo. Pakiramdam ko bawat sulok ng bahay na to ay may tenga. Umupo si Maya sa tabi ng bintana, sumisilip sa labas. Ang baryo na kahapon lang ay payapa sa kanyang paningin ay isa na ngayong lugar ng kadiliman na nagkukubli sa liwanag. Habang nakatingin, nahagip ng kanyang mata ang isang bata, mga 8 taong gulang, na nakatayo sa ilalim ng isang puno sa di kalayuan. Hindi ito naglalaro. Nakatayo lang ito roon, nakatingin ng diretso sa bintana ng kanilang kwarto. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ngumiti o kumaway ang bata. Nanatili lang itong nakatitig. Ang mukha ay walang anumang emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad paalis na parang walang nangyari. Kinilabutan si Maya. Hanggang sa mga bata, kasama sila. Lahat sila.
Lumipas ang maghapon sa isang mabagal at nakakabaliw na paghihintay. Gabi na naman. Napilitan silang sumalo sa hapunan sa isa na namang pagkakataon ng pagpapanggap. Pagbalik sa kwarto, pagod na ang kanilang isip at katawan. Humiga si Leo sa kama, ngunit hindi para matulog. Nag-iisip siya ng paraan, kahit anong paraan para makatakas. Inayos niya ang kanyang unan at may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa ilalim nito. Isang bagay na wala roon kanina. Kinapa niya ito. Dahan-dahan niyang inilabas. Nabitawan niya ito sa sahig sa sobrang gulat. Isang maliit na manikang gawa sa dayami. Simple lang ang pagkakagawa, halos wala ngang muka. Ngunit ang mas nakapagpatayo ng lahat ng buhok sa kanyang katawan ay ang nakapulupot dito. Isang buhol ng mahabang buhok. Itim. Makintab. Hindi itim. Sa liwanag ng ilaw, nakita niya ang totoong kulay. Kulay tsokolate. Kinuha ito ni Maya at itinapat sa sarili niyang buhok. Iisang kulay. Iisang haba. Saan nila nakuha to? Nanginginig na tanong ni Maya. Ang mukha'y namumutla. Hindi sumagot si Leo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Isa itong mensahe. Isang babala. Nagmamasid kami. Nakikinig kami. At kahit anong oras, kaya naming kunin ang anumang gusto namin. Ang manikang dayami ay tila isang sumpa na nakalatag sa sahig ng kanilang silid. Hindi na nila ito hinawakan pa. Ngunit ang presensya nito ay sapat na upang punuin ang hangin ng hindi maipaliwanag na lagim. Para kay Leo, hindi na ito isang simpleng babala. Isa itong deklarasyon. Sila na ang susunod. Bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng dayuhang itinali sa haligi. Ganoon ba ang magiging katapusan nila? Maging alay sa isang nilalang na hindi niya maintindihan? Hindi. Mariin na bulong ni Leo sa sarili. Hindi para sa kanya, kundi para sa nanay niya. Kailangan niyang mabuhay. Maya, may naisip ako. Sabi niya, ang boses ay desperado. Ano? Si Aling Nida. Kumunot ang noo ni Maya. Ang tagapagluto. Leo, paano kung kasama rin siya? Hindi ko alam. Pag-amin ni Leo. Pero nakita mo ang mga mata niya kahapon, di ba? Ang paraan ng pagtingin niya kay Tio Marcelo. May galit doon, Maya. Hindi iyon titig ng isang tapat na alagad. Iyon lang ang kanilang pinanghahawakan. Isang sulyap. Isang hibla ng pag-asa sa isang lugar na tila ba tinakasan na ng lahat ng liwanag. Wala silang ibang pagpipilian. Nagkasundo sila sa isang simpleng plano. Kinabukasan, bababa si Leo at magkukunwaring nauuhaw. Susubukan niyang kausapin si Aling Nida ng sila lang dalawa. Kahit sa ilang saglit lang. Kinabukasan, habang nagbabasa ng dyaryo si Tio Marcelo sa sala, huminga ng malalim si Leo at lumabas ng kwarto. Tio, iinom lang po ako ng tubig. Paalam niya. Pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Tumangulang ang matanda nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Pagpasok ni Leo sa kusina, naroon si Aling Nida. Naghihiwa ng mga gulay. Nakatalikod sa kanya. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng pagtama ng kutsilyo sa sangkalan. Aling Nida, mahinang tawag ni Leo. Hindi lumingon ang matanda. Nagpatuloy lang ito sa paghihiwa. Ano ang kailangan mo, iho? Tubig po. Kumuha ng baso si Leo at nagsalin ng tubig mula sa pitsil. Habang umiinom, pinakiramdaman niya ang paligid. Walang ibang tao. Ito na ang pagkakataon niya.
Aling Nida, ulit niya, mas mahina pa kaysa kanina. Kailangan po namin ng tulong. Huminto ang paghihiwa. Natahimik ang buong kusina. Ngunit hindi pa rin lumingon si Aling Nida. Nanatili itong nakatalikod. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot nito, ang boses ay walang emosyon. Alam niyo po, giit ni Leo. Nakita ko po, kagabi, sa gubat. Alam ko pong alam ninyo. Pakiusap, gusto lang naming makaalis dito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Akala ni Leo ay wala na siyang makukuhang sagot. Akala niya ay nagkamali siya ng pagkatiwalaan. Nang biglang, sa isang mabilis na kilos, humarap si Aling Nida. Ang mga mata nito ay matatalim. Itinapat nito ang hintuturo sa kanyang mga labi. Isang malinaw na senyas na manahimik siya pagkatapos. Mabilis nitong dinukot ang isang maliit at lukot na papel mula sa bulsa ng kanyang duster. At walang salitang iniabot kay Leo. Kinuha ito ni Leo. Ang kamay ng matanda ay nanlalamig. Kasabay noon ay ang pagpasok ni Tio Marcelo sa kusina. Leo, natagalan ka yata? Tanong nito. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Opo Tio. Medyo naubo po kasi ako. Mabilis na palusot ni Leo. Itinago ang papel sa kanyang likuran. Nida, mamaya, ipagluto mo sila ng paborito kong tinola. Espesyal na araw bukas, sabi ni Tio Marcelo at kumindat kay Leo. Isang malaking karangalan ang naghihintay sa inyo. Umalis ang matanda. Iniwan silang muli sa katahimikan. Mabilis na itiniklop ni Leo ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Hindi na lumingon pa kay Aling Nida. Pagbalik niya sa kwarto, halos hindi na makahinga si Maya sa paghihintay. Ipinakita ni Leo ang papel. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang binubuklat ito. Ilang salita lang ang nakasulat. Gamit ang uling. Bodega. Hating gabi. Mag-ingat. Isang bodega. Isang lugar. Isang tiyak na oras. Ang paghihintay hanggang hating gabi ay tila isang walang katapusang parusa. Bawat tunog ng orasan ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga sentido. Ang hapunan ay isang malaking pagpapanggap, ang tinola ay walang lasa. At ang mga ngiti ni Tio Marcelo ay lalong nakakakilabot. Nang tuluyan nang bumagsak ang dilim at tumahimik ang buong bahay, alam na nila ang gagawin. Dahan-dahan, walang ingay na lumabas sila ng kanilang silid. Ang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay isang panganib. Ang bawat langit-ngit ay tila isang sigaw sa katahimikan. Sinundan nila ang dilim patungo sa likod bahay. Doon, nakatayo ang isang maliit at luma ng bodega. Nakasara ang pinto nito. Puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Nagkatinginan sila. Ito na ba iyon? Habang papalapit si Leo, dahan-dahan at walang tunog na bumukas ang pinto. Isang maliit na siwang lang, sapat para makita ang kadiliman sa loob. At mula sa dilim, isang pamilyar na boses ang bumulong. Nagmamadali at puno ng tensyon. Pumasok kayo, bilis! Pumasok sila sa bodega at ang pinto ay agad na isinara sa likuran nila. Mabilis ngunit walang ingay. Ang tanging liwanag sa loob ay mula sa isang maliit na kandilang hawak ni Aling Nida. Ang mukha ng matanda ay tila inukit mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng mga kwentong matagal nang kinimkim. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, tuyong dahon at takot. Bakit?
Bakit nyo kami tinutulungan? Tanong agad ni Maya. Ang boses ay hindi maitago ang pagdududa. Tumingin si Aling Nida sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang bagay bukod sa galit sa mga mata nito. Nakita nila ang pighati. Dahil minsan, ako rin ay naging tulad nila. Mahinang sagot ng matanda. Isang bulag na mananampalataya. Itinaas ni Aling Nida ang laylayan ng kanyang duster at ipinakita ang isang peklat sa kanyang binti. Isang marka na tila sinunog sa balat, isang simbolo na hindi pamilyar sa kanila. Lahat ng ipinanganak sa baryong ito ay may ganitong marka. Isang tanda ng ating katapatan sa ating Panginoon. Ang anino, bulong ni Leo. Ano yon? Hindi siya anino, pagtatama ni Aling Nida. Siya ay isang engkanto, isang makapangyarihang nilalang na matagal nang naninirahan sa gubat ng Bakawan bago pa man dumating ang mga unang tao rito. Tinatawag namin siyang Lakandilim. Ikinuwento ni Aling Nida ang kasaysayan ng baryo. Daan-daang taon na ang nakalipas. Ang Baryo Canlaon ay isang lugar ng taggutom at sakit. Ang mga ninuno ni Tio Marcelo sa kanilang desperasyon ay gumawa ng isang kasunduan, isang sumpa kay Lakandilim. Kapalit ng kasaganaan at mahabang buhay, pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay nanginginig sa galit. Hiningi ni Lakandilim ang isang bagay. Dugo buhay ang buhay ng mga dayo. Bawat taon, kailangan nilang mag-alay. Isang turista, isang nagdaraang mangangalakal, sino mang hindi taga-baryo. Kapag walang dayo, ang sumpa ay maniningil mula sa kanila. At si Tio Marcelo, tanong ni Maya. Siya ang tagabantay ng sumpa, sagot ni Aling Nida. Isang tungkulin na ipinapasa sa kanilang angkan. Siya ang nagsisigurong hindi magugutom sila Kandilim. Natahimik sila. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanilang mga pinakamasamang hinala. Hindi ito simpleng kulto. Ito ay isang buong baryo na nabubuhay sa kamatayan ng iba. Ngunit bakit kayo kumalas? Tanong ni Leo. Ang mga mata ni Aling Nida ay napuno ng luha. 15 taon na ang nakalipas. Walang dayong naligaw sa Canlaon. At ayon sa sumpa, kung walang alay, ang pinakabatang miyembro ng baryo ang kukunin. Huminga siya ng malalim. Ang sakit ng alaala ay malinaw na makikita sa kanyang mukha. Ang aking nag-iisang anak na lalaki, si Ben, 7 taong gulang pa lang siya. Hindi na niya kailangang tapusin ang kwento. Naintindihan na nila Leo at Maya ang sinapit ng bata mula sa isang sulok ng bodega. Kinuha ni Aling Nida ang isang maliit at nakarolyong papel. Isang lumang mapa. Ito ang tanging paraan para makalabas, sabi niya habang inilalatag ito sa sahig. Isang lihim na daanan sa gubat ng Bakawan. Dinadaanan lang ito ng mga mangangaso noong unang panahon. Maputik at delikado, pero malayo ito sa lugar ng ritual. Itinuro niya ang isang bahagi ng mapa. Pero may isang problema. Ang daan na ito ay lumulubog kapag high tide. Mayroon lang kayong 1 oras para makatawid. Kailangan ninyong umalis bukas ng gabi, sa oras ng takip silim, bago pa man magsimula ang pagdiriwang. Kinuha rin niya mula sa kanyang bayong ang isang kinakalawang na kutsilyo. Dalhin ninyo ito. Hindi ito para sa mga tao. Kung sakaling maligaw kayo at abutin ng impluensya ni Lakandilim, sugatan ninyo ang inyong sarili. Ang sakit ay gigising sa inyong diwa. Impluensya? Tanong ni Maya.
Kaya niyang pumasok sa isipan. Babala ni Aling Nida. Kaya niyang magpakita ng mga bagay na wala naman doon. Mga alaala, mga takot. Gagamitin niya ang lahat laban sa inyo. Inabot ni Aling Nida ang mapa at kutsilyo kay Leo. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at malamig. "Makinig kayo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanila. "Kapag nasa loob na kayo ng gubat, huwag kayong titingin sa tubig. At kahit anong marinig ninyo, kahit pa boses ng inyong ina o ama, huwag kayong lilingon." Tumango sina Leo at Maya. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot, ngunit mayroon na ringong plano. May pag-asa. Paalis na sana sila nang muling magsalita si Aling Nida. "Kailangan ninyong makaalis bukas ng gabi," sabi niya. At sa kanyang boses, mayroong isang bagong antas ng pangamba. Dahil bukas, ang gabi ng pag-aalay ng pasasalamat, ang pinakamalaking ritual ng taon. Humarap siya sa kanila. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay diin sa lungkot sa kanyang mukha. At ngayong taon, dagdag niya, may special silang mga alay na matagal nang hinihintay ng lakandilim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo. Pagkatapos ay kay Maya. "Kayong dalawa." Ang huling araw nila sa Baryo Canlaon ay isang paglalakbay sa impyerno. Bawat segundo ay tila isang oras. Bawat oras ay tila isang buong araw. Ang kaalaman na sila ang nakatakdang isakripisyo ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanilang mga ugat. Pinipiga ang lahat ng natitirang pag-asa. Kailangan nilang magpanggap na normal ang lahat. Ngumiti ituwa teas mani bumiti. Tumawa sa mga biro ni Tio Marcelo at magkunwaring nasasabik sa karangalan na naghihintay sa kanila. Ang pagpapanggap ay isang mabigat na maskara na unti-unting kumakain sa kanilang lakas. Sinubukan ni Leong ituon ang kanyang isip sa plano, sa mapa, sa kutsilyo, sa pagtakas. Ngunit habang lumilipas ang araw, nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang bagay. Nagsimula ito sa mga anino. Sa gilid ng kanyang paningin, mayroon siyang nakikitang mga itim na hugis na mabilis na gumagalaw. Kapag lilingon siya, wala namang tao roon. Sa una, inakala niyang dala lang ito ng pagod at stress. Ngunit naging mas malinaw ang mga ito. Mas madalas. Tanghali, habang siya'y naghuhugas ng kanyang mukha sa banyo, tumingin siya sa salamin. Sa isang iglap, hindi ang kanyang sariling refleksyon ang nakita niya. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Ang mukha'y kulubot at guwang ang mga mata. Nakatitig pabalik sa kanya. Napasigaw siya at napaatras. Nang muli siyang tumingin, ang kanyang sariling takot na mukha na ang naroon. Si Lakandilim. Nagsisimula na itong maglaro sa kanyang isipan. "Leo, kayos ka lang?" Tanong ni Maya mula sa labas ng pinto. "Oo, ayos lang ako." Pagsisinungaling niya, ang puso'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi lang paningin ang apektado, pati ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang mga bulong, mahihina, halos hindi maintindihan, na tila nagmumula sa mga dingding. At kung minsan, malinaw na malinaw, naririnig niya ang boses ng kanyang ina. "Leo, anak, bakit mo ako iniwan?" Ang boses ay puno ng pighati, puno ng pagsisisi. Napapapikit si Leo,
Pilit na iwinawaksi ang tunog, ngunit bumabalik ito. Paulit-ulit, isang patalim na tumutusok sa kanyang konsensya. Si Maya naman, pinipilit niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Ngunit ramdam din niya ito, ang bigat sa hangin. Ang pakiramdam na laging may nagmamasid. Ang mga bulong ay naririnig din niya, ngunit sa kanya, ang pangalan niya ang tinatawag. Paulit-ulit, mula sa ilalim ng kama, mula sa loob ng aparador. Sinusubukan niyang huwag pansinin, ngunit ang takot ay isang uod na gumagapang sa kanyang utak. Dapit hapon kumatok si Tio Marcelo sa kanilang silid. Ang ngiti nito ay mas malapad kaysa dati. May dala itong 2 pares ng damit. Simpleng puting bestida para kay Maya at puting kamisa de chino at pantalon para kay Leo. Mga damit na pang-ritual. Maghanda na kayo, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng kasabikan. Malapit na ang inyong karangalan. Ang buong baryo ay nagagalak para sa inyo. Inilapag nito ang mga damit sa ibabaw ng kama. Bago ito umalis, humarap ito kay Leo. Ang iyong ina, tiyak na matutuwa siya sa sakripisyo mo. Ang iyong pag-aalay ang magliligtas sa kanya. Pagkasara ng pinto, napasuntok si Leo sa pader sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa. Ginamit pa nito ang kanyang ina laban sa kanya. Ang kahinaan niya. Huwag kang magpadala, Leo, sabi ni Maya. Hinawakan ang kanyang kamay. Iyon ang gusto niya. Gusto niyang sirain ang isip natin bago pa man tayo makatakas. Niyakap ni Leo si Maya ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, ang init ng katawan ng isa't isa ang tanging kanlungan nila laban sa lumalamong na kadiliman. Dinukot ni Leo mula sa kanyang bulsa ang kinakalawang na kutsilyo na bigay ni Aling Nida. Malamig ito sa kanyang palad. Tinitigan niya ito. Ito ang sagot. Kung maging totoo man ang mga halusinasyon, ito ang gigising sa kanya. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog at ang kulay kahel na langit ay nagiging kulay lila, tumayo si Leo sa tabi ng bintana. Oras na. Malapit na. Sumilip siya sa labas, hinahanap ang kanilang magiging hudyat. At doon, sa gilid ng bakawan, nakita niya ito. Si Aling Nida. Nakatayo sa ilalim ng isang puno, bahagyang natatakpan ng dilim. Nakatingin ito sa kanilang direksyon. Itinaas nito ang kanyang kamay. Isang senyas. Oras na para tumakas. Ngunit habang tinititigan ni Leo ang anyo ni Aling Nida, may isa pa siyang napansin. Isang maliit na hugis na nakatayo sa likuran ng matanda. Halos hindi makita sa papalubog na liwanag. Kumunot ang noo ni Leo. Pinilit na aninagin ang hugis. Ito ay isang bata. Isang batang lalaki. Nakatayo lang ito roon sa likod ni Aling Nida. Nakatingin din sa kanilang direksyon. At habang pinagmamasdan ito ni Leo, ang bata ay dahan-dahang ngumiti. Hindi na pinansin ni Leo ang imahe ng batang nakangiti. Isang ilusyon, sabi niya sa sarili. Isa lang sa mga panlilin lang nila kandilim. Maya, oras na, bulong niya. Walang salita. Tumango si Maya. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at tahimik. Hawak ni Leo ang mapa sa isang kamay at ang kinakalawang na kutsilyo sa kabila. Si Maya naman ang nagbukas ng pinto. Dahan-dahan, pinakikinggan ang bawat langit-ngit. Walang tao sa pasilyo. Ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa ritual. Mula sa sala, naririnig nila ang mahinang pag-awit, ang umpisa ng oyayi.
Nilusot nila ang likod bahay at tumakbo patungo sa gilid ng bakawan kung saan naghihintay si Aling Nida. Pagdating nila, walang salitang itinuro ng matanda ang isang makitid na landas na halos natatakpan ng matataas na damo. "Ito na iyon, bilisan ninyo," sabi ni Aling Nida. Ang boses ay apurado. "Papunta na ang lahat sa puno ng pag-aalay. Wala kayong maraming oras." "Salamat po," sabi ni Leo, ngunit ang matanda ay tumalikod na at naglaho sa dilim. Pumasok sila sa landas. Agad silang sinalubong ng nakakasukang amoy ng putik at nabubulok na halaman. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan na tila may pumipiga sa kanilang mga baga sa bawat paghinga. Ang tanging liwanag nila ay ang papalubog na araw na sumisilip sa mga siwang ng mayabong na dahon ng mga puno ng bakawan. Ang daan ay maputik at madulas. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang mga ugat ng bakawan ay tila mga kamay na gumagapang mula sa ilalim ng lupa. Sinusubukang patidin ang kanilang mga paa. Habang lumalalim sila sa gubat, ang katahimikan ay nagiging mas nakakabingi. Walang huni ng ibon, walang tunog ng mga insekto. Tanging ang malagkit na tunog ng kanilang mga paa sa putik. "Leo," bulong ni Maya, humihingal. "Pakiramdam ko may sumusunod sa atin." Pinakiramdaman ni Leo. Wala siyang marinig, ngunit ramdam din niya ito. Ang pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Nagpatuloy sila. Ang dilim ay mabilis na bumabagsak. Sinubukan nilang bilisan, ngunit ang putik ay tila humihila sa kanila pababa. Biglang narinig ito ni Maya. Isang boses sa likuran niya. "Maya, sandali!" Boses ni Leo. Automatiko siyang lumingon. Ngunit si Leo ay nasa harapan pa rin niya. Ilang hakbang ang layo. Nakatingin sa kanya ng may pagtataka. "Bakit?" tanong ni Leo. "Tinawag mo ko," sagot ni Maya, nalilito. "Hindi kita tinawag," sabi ni Leo, at sa kanyang mga mata, nakita ni Maya ang takot. "Huwag kayong lilingon." Ang babala ni Aling Nida ay umaling-aungaw sa kanilang mga isipan. Hindi na sila nagsalita pa. Nagpatuloy sila sa paglalakad, mas binilisan, mas desperado. Ang mga puno ng bakawan sa paligid nila ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang hugis sa dilim. Ang mga baluktot na sanga ay tila mga braso ng mga taong naghihirap. Ang mga buhol-buhol na ugat ay tila mga mukhang sumisigaw sa sakit. Ito ba ay totoo o isa na namang laro ng isipan? Hindi na nila alam. Sa isang madulas na bahagi ng daan, biglang nawalan ng balanse si Leo. Napasigaw siya nang ang kanyang isang paa ay lumubog sa malalim at malagkit na putik. "Leo!" sigaw ni Maya. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang paa, ngunit tila may humahawak dito mula sa ilalim. Isang bagay na malamig, madulas, at malakas. Para itong isang lubid na nakapulupot sa kanyang bukong-bukong. Hinihila siya pababa. Nagpapanik si Leo. Winasiwas niya ang kanyang paa. Sumisigaw sa takot. "Tulungan mo ko." Mabilis na lumapit si Maya, ngunit bago pa man niya maabot ang kamay ni Leo, isang pamilyar na anyo ang sumulpot mula sa kadiliman. Si Aling Nida. Walang emosyon sa mukha ng matanda. Hinawakan nito ang braso ni Leo at sa isang malakas na hila, nabunot nito ang paa ng binata mula sa pagkakalubog. Hingal na napaupo si Leo sa putik, nanginginig. Tumingin siya sa kanyang paa.
May mga marka, tila marka ng mga daliring mahigpit na humawak dito. Ngunit walang tao. "Malapit na kayo," sabi ni Aling Nida. Ang boses ay walang sigla. "Diretsuhin niyo lang ang daan na yan." Itinuro nito ang daan sa harapan nila. Tumayo si Leo, tinulungan ni Maya. Nagpasalamat sila sa matanda. Ngunit si Aling Nida ay nakatayo lang doon. Ang mukha ay hindi mabasa. Nagpatuloy sila. Pagod na pagod. Halos maubusan na ng hininga. Ngunit sa wakas, saan, di kalayuan, may naaninag silang liwanag, mga sulo, at isang pamilyar na lugar. Natigilan sila. Ang daan ay hindi patungo sa labas ng baryo. Ang daan ay nagtapos sa mismong latyan kung saan ginagawa ang ritual. Sa gitna, nakatayo ang dambuhalang puno ng bakawan. Sa paligid nito, ang lahat ng taga-baryo ay naghihintay. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon sa liwanag ng apoy. At sa pinakaharap, sa tabi ng haliging pag-aalayan, nakatayo si Tio Marcelo. Naghihintay. Mula sa likuran nila, narinig nila ang isang tunog. Isang tuyo at walang buhay na tawa. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo roon si Aling Nida. Ang mga anino ay naglalaro sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon mula nang makilala nila ito, ngumiti ang matanda. Isang ngiting malawak, walang saya, at puno ng kabaliwan. Nandito na ang mga alay. Ang ngiti ni Aling Nida ay isang bangungot na nagkatotoo. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang pag-asa ay gumuho, naging abo na tinangay ng hangin ng pagkakanulo. Mula sa likuran, dalawang malalakas na lalaki ang humawak sa kanilang mga braso. Nagpumigla si Leo. Sinubukan niyang gamitin ang kutsilyo, ngunit huli na ang lahat. Madali siyang nalupig. Kinuha mula sa kanya ang mapa at ang sandata, mga simbolo ng kanilang bigong pagtakas. "Bakit?" sigaw ni Leo habang kinakaladkad sila palapit sa bilog. Ang tanong ay hindi para sa mga lalaking may hawak sa kanya. Ito ay para sa matandang babae na nagbigay sa kanila ng pag-asa. At siya ring bawi nito. Hindi sumagot si Aling Nida. Naglakad lang ito palapit kay Tio Marcelo. Ang mukha ay muling naging blangko. "Magaling, Nida. Magaling," sabi ni Tio Marcelo. Tinatatapik ang balikat ng matanda na tila isang asong masunurin. Itinali sila sa dalawang magkahiwalay na haligi sa mismong gitna ng latian, sa harap ng buong baryo. Ang kanilang mga damit na marumi na dahil sa putik ay tila isang insulto sa kaputian ng suot ng lahat. Lumapit si Tio Marcelo sa kanila. Ang mukha ay naglalaro sa isang mapanuyang ngiti. "Talaga bang inakala ninyo na makakatakas kayo?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Walang nakakaalis sa kanlaon. Tumingin siya kay Aling Nida na ngayon ay nakatayo sa gilid. "Si Nida, mayroon kaming kasunduan. Matagal na siyang humihiling ng isang pabor. Isang bagay na ako lang ang makapagbibigay. Kapalit ng pagdala niya sa inyo rito ng walang gulo." Anong pabor?" nanginginig na tanong ni Maya. Ngumiti si Tio Marcelo. Ang hiling niya ay ang muling makasama ang kanyang anak. Namilog ang mga mata ni Leo. Naunawaan niya ang kamatayan. Ang pabor na hiningi ni Aling Nida ay ang mamatay at mailibing sa paanan ng puno kung saan kinuha ang kanyang anak upang maging isa silang muli sa sinapupunan nila Kandilim. Isang kasunduan ng isang desperadong ina. Ang buhay nila kapalit ng kanyang kamatayan.
Mga hangal! Bulong ni Tio Marcelo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umawit ang buong baryo. Ang oyayi, mas malakas, mas nakakakilabot. Ang hangin ay nagsimulang lumamig. Ang tubig sa kanilang paanan ay nagsimulang gumalaw. Sila Kandilim ay nagugutom at ang piging ay magsisimula na. Ngunit habang si Tio Marcelo ay nagsisimula na sa kanyang ritual na dasal, isang malakas at nakakabaliw na halakhak ang pumunit sa katahimikan ng pag-awit. Lahat ay napatingin. Si Aling Nida. Nakatayo siya ron. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa langit. Tumatawa siya na tila nababaliw. Isang tawang puno ng pait, galit, at tagumpay. Ano ang ibig sabihin nito, Nida? Sigaw ni Tio Marcelo. Ang kanyang ritual ay naantala. Ang akala mo ba, Marcelo? Sabi ni Aling Nida. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng kamandag. Ay hahayaan kong magpatuloy ang sumpang ito na kumuha sa aking anak. May kasunduan tayo. Oo, may kasunduan tayo, sagot ni Aling Nida. Sinabi kong ibibigay ko sa iyo ang mga alay at heto na sila. Ngunit hindi ko sinabi kung para saan sila. Sa ilalim ng kanyang duster, mayroon siyang biglang dinukot. Isa pang kutsilyo. Ngunit iba ito, mas luma. Ang talim nito ay itim at puno ng mga nakaukit na kakaibang simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Tio Marcelo sa takot at pagkaunawa. Ang punyal ng pagwasak, saan mo yan nakuha? Hindi lahat ng sikreto ng ating mga ninuno ay sa iyong angkan lamang ipinasa, Marcelo. Ngumisi si Aling Nida. May mga ritual na kayang gumawa at may mga ritual na kayang sumira. Itinaas niya ang punyal. Ang mga alay na ito, hindi sila para pakainin sila Kandilim. Sila ang panggatong, ang mitya, para sa isang ritual na magwawasak sa sumpa. Isang ritual na magpapalaya sa galit ng isang nilalang na matagal nyo nang kinulong. Huwag! Sigaw ni Tio Marcelo. Ngunit huli na ang lahat bago pa man siya mapigilan ng sinuman. Sa isang mabilis na kilos, itinarak ni Aling Nida ang itim na punyal sa sarili niyang dibdib. Napasigaw ang lahat. Napaluhod ang matanda. Ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Gumapang siya palapit sa paanan ng dambuhalang puno ng bakawan. Para sa iyo, anak ko, bulong niya bago tuluyang bumagsak. Ang kanyang dugo, itim at malapot, ay dumaloy mula sa kanyang sugat at sinipsip ng mga ugat ng puno. Sa sandaling iyon, ang buong gubat ay umuga. Isang malakas at nakakayanig na dagundong ang narinig mula sa ilalim ng lupa. Ang oyayi ay napalitan ng mga sigaw ng takot. Mula sa ilalim ng puno, hindi lang ang pamilyar na anino ang lumitaw. Kasama nito ang isang nakakabinging alulong. Isang sigaw ng sakit at paglaya na naipon sa loob ng daan-daang taon. Nagsimulang kumilos ang puno. Ang mga sanga nito ay umuunat at bumabaluktot na tila mga buto ng isang giganteng kalansay na nagigising. Ang mga ugat ay kumakawala sa putik. Napatingin si Tio Marcelo sa nangyayari. Ang mukha ay puno ng purong sindak. Pinakawalan mo ang galit niya. Sigaw niya, hindi sa mga tao, kundi sa kaluluwa ni Aling Nida. Ang sumpa ay nasira. Ang kasunduan ay wala ng bisa. Sila Kandilim ay malaya na. At ito ay galit na galit. Ang alulong na kumawala mula sa ilalim ng puno ay hindi tunog ng isang hayop o tao.
Ito ang tunog ng daan-daang taon ng pagkagutom, pagkabilanggo, at pagkasuklam na sa wakas ay nakalaya. Nawala ang kontrol. Ang ritual na pinanghahawakan ng angkan ni Marcelo sa loob ng maraming henerasyon ay nabasag na parang salamin. Ang dating amo ay isa na lang pagkain sa mata ng alipin nitong nagwala. Ang dambuhalang anino ay kumalat ng mabilis. Hindi na gumagapang, kundi rumaragasa na parang isang itim na baha. Mula sa pangunahing anino, humiwalay ang mas maliliit at mas matutulis na mga anino. Tila mga sibat na gawa sa dilim. Nagkagulo ang mga taga-baryo. Ang dating solemne na ritual ay naging isang sigawan ng purong takot. Ang mga taong dating may blangkong mga mata ay napuno ngayon ng sindak habang sinusubukan nilang tumakbo, ngunit wala silang mapupuntahan. Ang latian na dati nilang banal na lugar ay naging kanilang libingan. Ang mga itim na sibat ng anino ay tumama sa mga miyembro ng kulto. Walang tunog ng pagtama. Tumatagos lang ito sa kanilang katawan. Sa isang iglap, ang biktima ay maninigas. Ang balat ay mangingitim na tila sinunog. At babagsak sa putik, isang tuyong bangkay. Sila kandilim na hindi na nakatali sa sumpa. Ay hindi na namimili, dayuman o taga-baryo. Lahat ay kaaway, lahat ay pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, nakatali pa rin sina Leo at Maya Acadao. Sa kanilang mga haligi, mga walang magawang manunood sa karahasan. "Leo! Ang lubid!" sigaw ni Maya. Sa tabi ng haligi ni Maya, nakita niya ang isang matulis na bato na nakausli mula sa putik. Marahil ay ginamit sa pagtayo ng haligi. Kung maabot niya lang, pinilit ni Maya na igalaw ang kanyang katawan. Iniuurong sulong ang kanyang mga kamay na nakatali sa likod. Ang magaspang na lubid ay gumagasgas sa kanyang mga pulso. Nagsisimula na itong magdugo, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Isang anino ang dumaan ng mabilis sa kanyang gilid. Ilang pulgada lang ang layo. Isang babae sa likuran niya ang sumigaw. At pagkatapos ay natahimik. Kailangan nilang makawala. Ngayon na, habang si Maya ay abala, si Leo naman ay nakatingin kay Tio Marcelo. Ang dati makapangyarihang pinuno ay isa na ngayong desperadong matanda. Sumisigaw ng mga lumang dasal. Sinusubukang bawiin ang kontrol na matagal nang nawala. "Sa ngalan ng kasunduan, bumalik ka." Sigaw niya sa rumaragasang kadiliman. Isang malaking anino ang humugis sa kanyang harapan. Mas malaki kaysa sa iba. Mula rito tila may dalawang butas na nagliliwanag, tila mga matang puno ng pagkamuhi. Umatras si Tio Marcelo, nadulas at napaupo sa putik. Ang tapang niya ay naglaho, napalitan ng takot ng isang taong haharap na sa kanyang kinatatakutan. Isang sibat ng anino ang tumama sa kanyang balikat. Sumigaw siya sa sakit, hindi dahil sa sugat, kundi sa lamig na gumapang sa kanyang buong katawan mula sa anino. "Nagawa ko, Maya! Malapit na!" sigaw ni Leo. Ang lubid sa kanyang kamay ay malapit ng mapatid. "Ako rin!" sagot ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay halos manhid na sa sakit. Sa isang huling malakas na hila, naputol ang lubid ni Leo. Agad siyang tumakbo palapit kay Maya. Nanginginig ang mga kamay habang kinakalaga nito. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Maya nang makawala sila. Ang buong paligid ay isang sona ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga anino.
Naalala ni Leo ang kutsilyong kinuha sa kanya. Nakita niya itong nakasabit sa baywang ng isa sa mga lalaking tumangay sa kanila kanina, na ngayon ay isa ng tuyong bangkay. Mabilis niya itong kinuha. Ang malamig na bakal ay nagbigay sa kanya ng kaunting tapang. "Babalik tayo sa dinaanan natin kanina," sigaw ni Leo. "Iyon lang ang alam nating daan." Nagsimula silang tumakbo hanggang mamata hasubid mong tinatahak ang landas pabalik. Nilalampasan ang mga nagsisitakbuhang taga-baryo at iniiwasan ang mga nakamamatay na anino. Ang hangin ay puno ng mga sigaw at ng nakakabinging alulungong nilakandilim. Malapit na sila sa gilid ng latyan. Malapit na sa daanang maputik. Ang kaligtasan ay ilang hakbang na lang. Nang biglang isang kamay ang humawak ng mahigpit sa bukong-bukong ni Leo. Napabagsak siya sa putik. Paglingon niya, nakita niya si Tio Marcelo. Duguan ang balikat, gumagapang, ang muka'y puno ng galit at kabaliwan. Walang makakaalis sa kanlaon. Umungol ito, ang pagkakahawak ay tila bakal. "Lahat tayo ay magiging alay." Ang pagkakahawak ni Tio Marcelo ay pagkakahawak ng isang taong nalulunod, desperado, malakas, at handang manghila ng kahit sino pababa kasama niya. "Bitawan mo ko!" sigaw ni Leo. Sinisipa ang kanyang paa. Ngunit ang kanyang ninong ay tila bakal na nakakapit. "Dito kayo nababagay." Umungol si Tio Marcelo. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig, hinaluan ng putik. "Kasama namin, kasama ng ating Panginoon," sumigaw si Maya. Sinusubukang tulungan si Leo Masi. Ngunit isang anino ang dumaan sa pagitan nila. Pinipilit siyang umatras. Sa likuran ni Tio Marcelo, nakita ni Leo ang paglapit nila kandilim. Hindi na ito mga sibat lang. Isang malaking alon ng kadiliman ang gumagapang sa putik. Nilalamon ang lahat ng madaanan. Mga bangkay, mga puno, ang lupa mismo. Papalapit ito sa kanila. Ilang segundo na lang. Mamamatay sila. Lumingon si Leo kay Maya. Nakita niya ang purong takot sa mga mata ng dalaga. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang kamay. Hawak pa rin niya ang kinakalawang na kutsilyo ni Aling Nida. "Ang sakit ay gigising sa inyong diwa." Ngunit hindi na ilusyon ang kaharap niya. Totoong-totoo ang panganib. Totoong-totoo ang kamay na nakahawak sa kanyang paa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Leo. Nawala ang takot. Ang natira ay ang pinakasimpleng hangarin ng isang nilalang, ang mabuhay. Ang binatang taga-Maynila na nag-aalala sa pera at sa sakit ng kanyang ina ay naglaho sa sandaling iyon. Ang pumalit ay isang taong nakakita ng kamatayan, nakaramdam ng pagkakanulo, at ngayon ay haharap sa isang halimaw, tao man o hindi. Sumigaw si Leo, isang sigaw na hindi galing sa takot, kundi sa galit. Itinaas niya ang kutsilyo. Ang mga mata ni Tio Marcelo ay nanlaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita sa kanyang inaanak. Ngunit huli na. Ibinagsak ni Leo ang kutsilyo. Hindi isa, hindi dalawa, paulit-ulit. Ang tunog ng pagtama ng talim sa laman at buto ay malinaw kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang mainit na dugo ay tumalsik sa mukha ni Leo. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang paa. Ang mga mata ni Tio Marcelo ay nakatitig pa rin sa kanya. Ngunit ang galit ay napalitan ng pagtataka bago tuluyang nawalan ng buhay.
Binitawan ni Leo ang kutsilyo na tila napapaso. Nanginginig ang buong katawan niya. Leo! Ang sigaw ni Maya ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Ang alon ng kadiliman ay ilang talampakan na lang ang layo. Hinila ni Maya ang kanyang kamay. Tara na! Hindi na lumingon pa si Leo. Pinilit niyang tumayo. At nagsimula silang tumakbo. Tumakbo sila na tila huling takbo na nila sa kanilang buhay. Ang kanilang mga baga ay nag-aapoy. Ang kanilang mga binti ay halos bumigay na. Ngunit hindi sila tumigil. Sa kanilang likuran, narinig nila ang isang huling, nakakabinging alulong. Ang tunog ng paglamon ng kadiliman sa katawan ni Tio Marcelo. Ang huling tagabantay ng sumpa. Tinahak nila ang madulas na daanan palabas ng gubat. Bawat hakbang ay isang panalangin. Bawat paghinga ay isang tagumpay. Nang sa wakas ay marating nila ang dulo ng daanan, bumagsak sila sa damuhan. Pagod na pagod. Duguan. Ngunit buhay mula roon. Nilingon nila ang gubat ng bakawan. Ang mga sigaw ay humihina na. Ang liwanag ng mga sulo ay isa-isa nang namamatay, nilalamon ng dilim. Ang buong baryo Canlaon ay tila kinakain ng isang dambuhalang anino. Hingal na hingal silang tumayo at nagpatuloy sa paglalakad, papalayo sa bangungot. Hanggang sa marating nila ang pangunahing daan, ang kalsadang nag-uugnay sa baryo sa kabihasnan. Doon sila napaluhod, nanginginig, umiiyak. Sa di kalayuan sa direksyon ng susunod na bayan, mayroon silang naaninag. Dalawang bilog na liwanag. Papalapit. Isang sasakyan. Pag-asa. Nagsimula silang sumigaw, kumakaway. Ngunit bago pa man sila tuluyang lamunin ng ginhawa, napalingon si Leo sa huling pagkakataon sa direksyon ng baryo. Sa gilid ng kalsada, sa mismong hangganan ng kadiliman ng gubat, may isang anyong nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito roon, nagmamasid. Pamilyar ang tindig. Pamilyar ang damit na puno ng putik. Nakatayo roon ang isang binatang lalaki at ang mukha nito ay mukha niya. Ilang buwan na ang lumipas, ngunit para kay Leo, ang mga pangyayari sa baryo Canlaon ay tila kahapon lang. Ang mga pulis na rumesponde mula sa kasunod na bayan ang nakakita sa kanila sa kalsada. Dalawang kabataang basang-basa sa putik, may mga galos at wala sa sarili. Ikinuwento nila ang lahat. Ang kulto, ang pag-aalay, ang halimaw, hindi sila pinaniwalaan. Ang opisyal na ulat, isang kaso ng mass hysteria o shared psychosis na dulot ng pagod at stress. Nang puntahan ng mga awtoridad ang baryo Canlaon kinaumagahan, wala silang nakitang kakaiba. Isang ordinaryong baryo na tila inabandona ng nagmamadali. Walang mga bangkay, walang bakas ng dugo, walang halimaw. Ang tanging nakita nila ay ang katawan ni Kapitan Marcelo Villanueva sa gubat na may maraming saksak. Ang salarin, isang hindi kilalang dayuhan. Ayon sa kanilang teorya, ang kaso ay isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sila Leo at Maya ay pinauwi sa Maynila. Dala ang isang payo mula sa hepe ng pulisya. Magpahinga kayo at kalimutan na ninyo ang lahat. Kalimutan. Kung ganoon lang sana kadali. Ang unang linggo ay isang malaking ulap ng kalituhan at pagod. Ngunit ang balita na sumalubong kay Leo pag-uwi ay mas malagim pa kaysa sa kanyang pinagdaanan. I'm sorry, Mr. Villanueva. We did everything we could. Namatay ang kanyang ina.
Hindi na ito nakaabot sa operasyon. Gumuho ang mundo ni Leo. Ang dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo, ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanlaon, ay nawala. Ang pera na ipinangako sa kanya ay hindi dumating. Ang buhay na gusto niyang iligtas ay hindi nailigtas. Para saan ang lahat? Si Maya ay hindi na bumalik sa dati. Ang dating masayahin at matapang na dalaga ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Hindi na siya lumalabas ng bahay kapag gabi. Lagi siyang nagigising sa gitna ng gabi, sumisigaw dahil sa mga bangungot. Ang kanilang relasyon, na minsan ay puno ng tawanan, ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan, isang pinagsasaluhang trauma na hindi nila kayang bigkasin. Si Leo naman, sinubukan niyang maging normal. Pumasok siya sa trabaho. Nakipag-usap sa mga kaibigan, ngunit pakiramdam niya ay isa na siyang dayuhan sa sarili niyang buhay. Ang ingay ng Maynila ay hindi na makatabing sa katahimikan na dala-dala niya mula sa kanlaon. At ang pinakamasama sa lahat ay ang mga gabi, kapag siya ay mag-isa sa kanyang kwarto, sa gitna ng katahimikan, bumabalik ito. Ang oyayi. Mahina lang, halos isang bulong lang sa hangin. Isang himig na tanging siya lang ang nakakarinig. Pinipilit niyang isipin na guni-guni niya lang na ito'y nabi, isang alaala na ayaw mamatay. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Minsan, kapag tumitingin siya sa salamin, lalo na kapag pagod na pagod siya, may nakikita siyang mali. Ang kanyang refleksyon, hindi ito eksaktong sumusunod sa kanyang mga galaw. Kapag ngumingiti siya, ang refleksyon niya ay nananatiling seryoso sa isang segundo bago ito gumaya. Kapag malungkot siya, may nakikita siyang kislap ng panunuya sa mga mata ng kanyang salamin. Isang gabi, pagod mula sa trabaho, huhumarap siya sa salamin sa kanyang banyo. Tinitigan niya ang sarili niyang mga mata. Gaano na katagal mula nang huli niyang makita ang sarili niyang kaluluwa sa mga ito. Habang nakatitig, ang refleksyon niya ay dahan-dahang ngumiti. Isang nangiting hindi kanya, isang nangiting malamig, mapaglaro at puno ng isang sinaunang kadiliman. Hindi gumalaw si Leo. Hindi siya sumigaw. Tinitigan lang niya ang ngiti. Ang imahe ng kanyang sarili na nakatayo sa gilid ng kalsada noong gabing iyon ay bumalik, malinaw na malinaw. Hindi iyon ilusyon. Hindi talaga siya ganap na nakatakas. Isang piraso ng baryo Kanlaon, isang maliit na bahagi ng kadiliman nila Kandilim, ang sumama sa kanya pauwi. Isang pasalubong. At ngayon, ito ay naninirahan sa kanya. Naghihintay, nagmamasid mula sa likod ng kanyang mga mata. Isinara ni Leo ang kanyang mga mata. Ang oyayi sa kanyang isipan ay lumakas ng kaunti. Hindi na niya ito nilalabanan. Paano mo lalabanan ang isang bagay na bahagi na ng iyong pagkatao? Ang tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi ay hindi na kung paano niya ito aalisin. Ang tanong ay, kailan ito magugutom? At dito po nagtatapos ang madilim at nakakakilabot na kwento ni Leo at Maya. At ang kanilang paglalakbay sa pusod ng Baryo Kanlaon. Mula sa kaibuturan ng puso ng inyong lingkod, isang taos pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumubaybay at nakinig. Maraming salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo ng madilim na landas na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang mabigat na paglalakbay din para sa akin. Bawat kabanata ay isang pagtuklas sa kung gaano kalalim ang kayang sisirin ng tao
para sa pag-ibig, para sa pamilya, at kung minsan, para sa paghihiganti. Sinubukan kong buhayin hindi lang ang mga halimaw sa dilim, kundi pati na rin ang mga halimaw na nagkukubli sa loob ng puso ng bawat isa sa atin. Dahil sa huli, ang kwento ni Leo, Maya, at maging ni Aling Nida ay isang paalala. Isang paalala na ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, ang pag-ibig, ay siya ring pwedeng maging pinakamapanganib. Ito ang nagtulak kay Leo sa bingit ng kapahamakan. At ito rin ang nagbigay ninga sa paghihiganti ni Aling Nida. Isang aral na kung minsan, ang daan patungo sa impyerno ay sementado ng mabubuting intensyon. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang tumatak sa inyo? Ano ang naramdaman ninyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga teorya at komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga. Hanggang sa susunod nating kwentuhan ng lagim, mag-ingat po tayong lahat. Lalo na sa mga paanyayang hindi natin matanggihan.